Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong ika-30 ng buwan ng Setyembre, taong 2020. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagbibigay pugay. At gaya ng mga nakaraang programa, tayo po ay makikiusap na muli at magpapaalala na kayo po ay magsuot ng face mask at saka face shield. Napakalaga po nito. Ito lamang ang ating panlaban sa pandemic. Kung kayo po ay nasa labas for your essentials, always remember to observe the 2 meters 6 feet distance between you at yung katabi ninyo at yung masasalubong po ninyo. And keep on washing your hands with water and soap frequently. And kailangan po talaga yung immune system natin ay palakasin po ninyo. Kumain po kayo ng vegetables, mga nutritious food, fruits, at saka iwasan nyo masyado yung karne. Palagi rin kayo araw-araw mag-exercise, walking, mag-workout kayo, mag-weights, kahit na ano, basta mag-exercise po kayo. Kasi kung malakas tayo, malusog tayo, mahihirapan yan si coronavirus na dumapo sa atin. Ngayon pong buwan hanggang sa ngayong araw nito hanggang 31 of October. Meron ba tayong 31? Wala. Beginning tomorrow, tayo po ay nasa GCQ pa rin. General Community Quarantine. Sabi po ni Secretary Duque ng Department of Health, yung pong probinsya ng Batangas at ang syudad ng Tacloban, Bacolod, Iligan, and Iloilo ay nasa ilalim din ng GCQ sa parehong panahon, October 1 to 31. Sabi rin po ni Secretary Duque, ang Lanao del Sur kasama ang Marawi City ay mananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine upang labanan itong coronavirus. And the rest of the country will be under Modified General Community Quarantine. Yung pong mga beer houses natin, yung mga bars, sabi po ni General Guillermo Ilizar, ang commander ng Task Force COVID Shield, mananatiling prohibited, awal. Kahit na nandun tayo sa ilalim ng Relaxed Modified General Community Quarantine. Kasi karamihan po nasa Modified General Community Quarantine. Baka magkamali kayo magbukas kayo ng bar. Hindi pa po pwede yan. At meron din namang pinapayagan pero more on serving ng food. At yung pong mga customers, dinidiscourage na huwag kayo masyadong matagal dyan sa loob ng bar. Meanwhile, sabi po naman ni Tourism Secretary Bernadette Puyat, yung pong guidelines for staycations under GCQ ay inilabas na. At sa ilalim po nito, yung mga hotel, makakatanggap na ng mga guests sa lahat ng edad, bata o matanda. Maliban na lamang po dun sa mga merong dati nang may sakit. May sakit ka sa puso, may sakit ka sa diabetes, may sakit ka sa kidney, hindi po pwede. Kaya lang po, kailangan magpalabas kayo ng resulta na negative kayo sa rapid antigen test. At ito'y dapat
ginawa on the same day of check-in. Pero mali yata. Pag ginawa mo yung rapid antigen test, sabagay, ako po'y nagpa-rapid antigen test. Within minutes, pwede na. Basta merong certification kagad. Yun naman pong company, yung mga accommodation establishments, kailangan meron silang DOT clearance, certificate to operate, bago sila makatanggap ng mga guests. Maraming matutuwa rito kasi yung mga hotels talaga po natin, complaining na. Yun din dyan sa Boracay, matutuwa sila kasi finally, I understand, bukas ang opening. At si Secretary Berna, kung umalis kanina. And sabi po ni Secretary Berna, yung pong order na nilabas nila, kasama na yung allowing resumption of operations of facilities, kagaya ng gym. Ako, marami matutuwa niyan. Swimming pool, marami matutuwa niyan. And restaurants, saka food and beverage outlets. Except nga yung sinabi natin kanina, bar. Samantala, meron namang isang senior citizen ba ito nag-file na ito o para nag-file lang siya in behalf of the senior citizens sa Korte Suprema. Gusto niya po na patigilin ang pamahalaan na magbigay ng mga restrictions, yung maraming bawal. Sapagkat sa ngayon dito sa petitioner, ito'y lumalabag sa karapatan ng mga senior citizens. Sino ba itong abogadong to? Eugenio, ang pangalan niya. Eugenio Insigne. Baka gusto rin itong tumakbo. Ang sabi po niya, itong ginagawa ng pamahalaan, kasi bawal nga po yung mga senior citizens lumabas unless nakasama ka dun sa exempted. Ito daw ay pagtanggi sa karapatan ng mamamayan, mga senior citizen, yung kanilang karapatan na pumili at lumika ng mga negatibong makakasira sa kanilang isipan, psychological and mental. Ano bang masasabi natin dito? Ikaw naman, abogado. Ano ka ba? Senior citizen ka ba? O, alam po ninyo, ang pamahalaan, talagang isinagawa yun, ipinatutupad yun, para sa ating mga senior citizens. Tama po yun. Sapagkat kung meron kayong underlying illness at senior citizen kayo, ay talagang delikado. Bihirang-bihira. Yung mga kagaya ni dating Pangulong Erap, senior citizen na, pero nagkasakit yung kanyang mga staff. 14 yata yun, sinasabi sa atin ng kaibigan niya. Pero hindi siya na-COVID, pati si Doktora, ehersito. Siguro, yung kanyang immune system malakas. Pero hindi po ito lumalabas, ha? Pangulong Erap, nasa bahay lang yan. Sumusunod siya sa patakaran. Isa pa, ikaw naman, lawyer, nakalimutan mo na yung pinag-aralan mo sa constitutional law. Hindi mo may police power ang Estado pag mga ganitong may emergency. Pwede talaga magpatupad ng mga ganyan. Ano ba tatakbuhan mo? Tatakbo kang barangay kapitan, konsyal. Anyway, ito naman pong travel pass. Kailangan ng mga bus. Sapagkat, yung pong kung gusto nila mag-drive to and from the National Capital Region, kailangan pa rin nilang kumuha ng travel pass. At yung mga tao na sasakay doon, kailangan bumili po kayo ng ticket po ninyo ng 2 araw in advance. Yan po isa ngayon sa LTFRB. At
gaya ng palagi nating paalala, at yun din ang direktiba sa inyo, sumuot kayo ng face mask at face shield. Requirement po yan. Kung hindi kayo pasasakayin sa bus. Pero teka muna. Dapat naman yata yung mga may-ari ng bus, o walang galang na sa inyo, mag-provide na kayo doon. Pag walang face mask o face shield, bigyan nyo na kagad pag-akyat. Huwag nyo nang pahirapan naman yung mga pasahero. Kasi forever na yata tayo magsusuot nito, mahirap mag-maintain ng face mask at face shield. Kailangan papalit. Hindi po ba? At yung pong mga pasahero, kailangan din ng merong valid ID, merong address doon, merong edad, merong kung sa taga saan kayo, anong eskwela na pupunta nyo, o kaya naman yung pagtatrabahuan nyo. At meron po kayong dapat na written consent na payag kayo sa mga testing and possible quarantine. Yun po ang mga kailangan ninyo. Tatandaan po ninyo. Samantala, marami pong binuksan na rota itong LTFRB. Hindi po ba? Hindi ba kulang nga yung ating mga bus routes, plus kulang nga yung mga bus natin. Ngayon, marami nang binuksan. Ano ba? Ito po yung mga binuksan na rota. San Fernando, Pampanga. Pagkatapos, ito pong San Fernando, Pampanga, yung rotang yun. Nandiyan yan sa Araneta Center, Cubao, yung istasyon. The rest, na babanggitin ko sa inyo, ang mga istasyon nito, yung Parañaque Integrated Terminal Exchange, o PLTX. Ano yun? Ito po yung Lemery, Batangas, Lipa City, Batangas, Nasugbu, Batangas, Indang, Cavite, Mindes, Cavite, Tagaytay City, Ternate, Cavite, Calamba City, Siniluan, Laguna, at Santa Cruz, Laguna. Ito daw pong mga rotang to, inaprubahan na ito ng mga local government units na nagko-cover ng mga rotang yon. At ito namang mga contact tracer, sinasabi naman ng DILG ni Secretary Ed Año na mahigit na pong 43,000 ang nag-apply for contract tracers. Ito'y bahagi po ng programa ng gobyerno sa paglaban sa COVID-19. Na sinasabi ng mga kritiko, wala daw tayong plano. Kaya ni BP Leni, si BP Leni, meron na naman daw mungkahe si BP Leni. Ano ba, BP Leni? Yung mga mungkahe mo inuulit mo lang naman yung ginagawa ng gobyerno. Ikaw talaga. Ano sabi naman ng Department of Health? Yun daw pong mga bagong confirmed cases, bumaba na mula sa 3,000 bawat linggo. 1,000 na lang. Dahil daw po ito sa One Hospital Command at saka Oplan, Kalinga. Yung pong One Hospital Command, yun ang nagbigay ng hininga, breather, dun sa ating health system. Malaking tulong din daw po yung Oplan, Kalinga. Sabi nga, kung hindi kaya ng mga pamilya na magkaroon ng home quarantine, hinihikayat sila na magpunta na lang sa temporary treatment and monitoring facilities. Alam po ninyo, mahirap talaga rin kung kayo ay symptomatic. May nararamdaman at gusto nyo mag-quarantine sa loob ng bahay. Kung may kasama kayo sa bahay, delikado. You put to risk yung di mga kasama nyo sa bahay. Mas mabuti niya. Marami na naman tayo mga quarantine center. Doon na lang. Kaya sabi po ng DOH, yung pong utilization, yung ating critical care utilization, narating na natin yung danger zone noong Agosto. Ito ay from 80 to 81%. Kaya magandang balita
But, huwag po tayo maging complacent, ha. Mahirap, mahirap yung habang totoo na nagpa-flatten yung curve. Pag tayo po ay nakakalimot sa mga protocols, dadami na naman yan. Kaya ang DOH, firm sila na yung palagi yung safety protocols ay gawin po natin kasi yan ay batay sa siyensya at ebidensya. Napakadali lang naman talaga. Magsusot ka lang ng face mask, ng face shield, observe safe distance of 1 meter or 6 feet, paghugas ng kamay, palagian ng sabon at tubig, at maging malusog sa inyong pangangatawan. Yan na lang ang gawin po natin. Meanwhile, ilang saglit pong paalala sa ating stasyon at babalikan po natin kayo. Alright. Yung pong DA o Department of Agriculture ni Secretary Dar, yun daw pong mga LGUs natin, bumili ng 2.6 billion pesos worth of local farmers produce. Wala pa nung sinimulan itong mga community quarantine natin, noong Marso, hanggang ngayong buwan na ito. At si Secretary William Dar ay nananawagan po sa mga LGUs, lalong-lalo na yung sa barangay level, na mag-source out ng produce dun sa mga lokal na magsasaka natin. Dito naman sa Joint Military Police Operations, ang balita, sang-ayon po sa Sandatang Lakas ng Pilipinas, na marami na silang na-neutralize. Ano yun? 5,164 new People's Army members and supporters for the first 9 months of this year. At ito raw pong binanggit natin na bilang can be broken into the following: 169 communist terrorists napatay doon po sa mga military operations. 4,077 777 naman yung mga dating rebelde na pinili nila, nakalimutan na yung insurgency o rebellion at bumalik na sa lipunan. Samantalang 218 naman ang naaresto ng mga security forces natin. Sabi po ng AFP at ng PNP, kinumpirma po nila na na-dismantle na nila yung mga tinatawag na guerrilla fronts this year. At ito raw po ay kasama doon yung pagsira sa mga communist fighting force at yung pagsuporta nila doon sa mga propaganda nila. Kaya sila ngayon ay rendered incapable. Hindi na sila makagawa ng ambush. O kaya naman makakuha ng mga bagong miyembro o kumuha ng pera. Pero alam nyo, sa totoo lang, kausap natin yung isang kongresista doon sa Agusan. Talagang ang problema, yung mga NPA, marami pa rin ang gustong manatili. Alam nyo ba kung bakit? Kasi malaking pera ang tinatanggap ng mga yan. May pondo po kasi, maliban pa doon sa yung galing sa mga human rights groups na nagbibigay. Hindi po ba? Marami kasing umbrella yung Partido Komunista. Kunyari, legal, pero mga talagang supporters yan.
Ito namang mga nagkukunyaring mga legal, siyempre, suportado nila NPA. Pero maliban po dyan, alam niyo ba kung saan sila kumuha ng pera? O saan pa? Di yung mga tinatakot ng mga miners, mga may-ari ng mga pabrika, may-ari ng mga kumpanya na nandun sa hinterlands nag-ooperate. Pag hindi sila nagbigay ng porsyento, percentage ng kanilang gross income, wala, sisirahin ng mga equipments nila. Papatayin yung mga person nila. Terorista nga ang dating na kaya hindi na nga natin malaman dito sa mga ito kung bakit ayaw bumalik sa lipunan. Ayaw bumalik sa maganda ang buhay siguro nila. Maraming pera silang nagagamit. Iyan ang problema. Samantala, yung pong Estados Unidos, pamamagitan ng US Agency for International Development, in-extend po yung pagbibigay ng ayuda sa bansa natin. $213 million. Magkano ba ito sa peso? 10 bilyong piso po ito. At ito ay aid, ayuda, para matulungan daw yung ating bansa to boost, palusugin yung economic development and growth amid this pandemic. Magpapatuloy na po ng USAID ang kanilang suporta sa pamahalaan upang ma-improve yung public sector transparency and accountability, pati rin pag-advance ng rule of law, saka yung justice system upang daw mapalakas lalo yung pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At yung pong bilateral agreement with the DOF is one of the 4 new US aid programs with the Philippines this year. At ang total value na po ay 32.7 billion pesos over 5 years. Samantala, ito naman po Hyundai trucks and buses dito sa ating bansa ay binigyan na ng Certificate of Compliance from the Department of Transportation for the HD5OS Class 3 modern jeepney. Hindi matutuwa yung presidente ng Hyundai. Kaibigan natin, si Maria Fe Agudo. Alam niyo po, yung mga car companies, talagang tinamaan din sila because of this pandemic. Bumagsak din ang kanilang negosyo. Kaya daw po itong latest certification, itong Hyundai, yung or Hari. Ito ang una dito sa ating bansa na nagkaroon ng full lineup of modern jeepneys that meet standards set by the government for its public utility vehicle. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakita na modern jeepney. Ay, tsura ng modern jeepney. And daw pong vehicle na yun is equipped with roof-mounted air conditioning. Sa ceiling yung aircon. Automated fare collection system. Ibig sabihin, hindi na extend yung kamay niya, ang driver. Wi-Fi. Uy, okay may Wi-Fi. Meron din GPS tracking. Malalaman kung saan napupunta yung mga sasakyan. Matitrace kayo. Meron din pong CCTV, closed-circuit television cameras. Ito, makakatulong na malaki ito. Sapagkat anuman ang mangyari dyan sa loob ng bus o jeepney, malalaman. Lalo na kung may maraming mga magnanakaw o kaya may gagawin silang masama sa mga pasahero. Kaya sabi po ng Presidente at Chief Executive Officer na si Maria Fea Perez Agudo, yun daw pong ongoing coronavirus disease has highlighted the need to modernize the country's public transport system. Si Presidente po nung isang araw, nung Lunes, ng gabi, nagkaroon na naman siya kanya ng televised address. Ito yung weekly ginagawa niya. At pinagsabihan niya po yung pong mga telephone companies
na ayusin nila yung serbisyo nila, lalong-lalo na yung telecommunication companies, dahil magbubukas na po ng klase sa susunod na buwan. At alam po natin na ang mga estudyante, depende ngayon doon sa mga gadgets. Kaya sabi ni President, I don't know how to go about this, but may I just appeal yung mga telecommunications, pwede ba do a better job? Is there life after this kind of service that you're delivering to the public? Alam po ninyo, yung mga salitang ganun ni Presidente, parang babala na rin sa inyo yun. Dahil kung hindi nyo mag-i-improve ng service, pamala na hindi, will not be sitting idly just to watch yung hindi nyo pag-improve ng yung service. Samantala, pinatatawagan din ni Presidente yung mga local government units na huwag nyo rin patatagalin yung pagbibigay ng ng mga permit. Yun din ang reklamo ng mga telecommunications company. Sabi nila, pasensya na ho. Yung serbisyo namin hindi masyado fully operational. Why? Kasi daw, hindi sila mapagtayo ng mga towers. Bakit? Paano naman, sabi niya, tagal-tagal naman kami bigyan ng permit. Buwanan. Sus Maria Josep, yan ang ayaw ni Presidente. Kaya tuloy si Presidente sa inis, sa yamot, sa sama ng loob. Ginawa niya na ang lahat. Ngayon nag-aalok na siya na magbitiw sa tungkulin. Frustrated na talaga sa corruption. Balikan po natin kayo. Itong tatalakay natin at tapos ang ilang patalastas. Nagpabili ka na ba ng Right, puntahan na po natin yung frustration ni Presidente Duterte. Ito po hindi na bago sa akin sapagkat naibida na natin sa inyo na 2 beses na po si Presidente during cabinet meetings. The other year and this year na talagang gusto niya nang umalis. Grabe kasi ang korupsyon. Maniwala ka talaga. Kahit anong gawin ni Presidente. Actually, yung problema hindi naman po dun sa nasa taas. Yung mga department heads, mga heads ng offices, agencies. Sa ngayon, bihira yung mga involved na mga heads. Sa department heads, ang alam natin, wala. Pero ang problema talaga yung mga nasa ibaba. Gaya nga na sinabi natin sa inyo, yung pagbibigay ng permit sa tower, yung mga transaksyon sa gobyerno na kailangan mo na mag-apply, mag-aantay ka, papabalik-balikin ka, maghihingi ng mga requirements, meron ka nang naibigay na requirements, dadagdagan yung requirements. Kagaya, alam po ba ninyo yung opisina namin, wala na tayong ginawa kundi tulungan, sumagot sa mga reklamo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang palaging reklamo nila, parang napakatagal naman. Halimbawa, specific, kung kayo magagalit. Kasi totoo ito dahil talagang tumatanggap kami ng mga sulat, mga text. At hindi nagtatago sila anonymous, talagang inalagay yung pangalan nila. Gaya daw dyan sa FDA, Food and Drug. Napakatagal daw ninyo na mag-release ng mga lisensya para ituloy na yung mga kung sino man o ano man ang nag-apply sa inyo. Magbibigay daw kayo ng requirements, ginawa na daw yung requirements, meron pa rin ang dadagdag na requirement, na-submit na yung requirement, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 1 taon na, nakabinbin pa rin sa inyo. Bakit naman?
pareho. Ako, meron akong ikikwento naman sa inyo. Ano kaya sabihin ko? Merong isang airlines. Siyempre, pag airlines, lalo na ngayong pandemic, kailangan po natin ng eroplano para kunin natin yung mga OFWs natin doon sa abroad. So we need to hire charter natin yung mga eroplano. Siyempre, may kasama nga yun. Pag charter, yung mga eroplano naman ngayon kaya kulang ang kanilang mga biyahe, siyempre, they will reduce their fees. Otherwise, bagsak naman sila. Madaling sabi, may kontrata yan. At karamihan, hindi naman kagad na pagkakarap mo ang gobyernong kausap mo, dahil marami tayong mga requirements, di ba, bago magbayad. Hindi karakan na mabayad. But, itong binibida ko sa inyo, nagamit ang eroplano, araw-araw, nag-bill, 32 million plus yata. Yeah, 32 million. Nakita ko yung billing Agosto pa. Abay, hindi pa rin sila nababayaran. Madali sabi, nagpunta sa opisina natin. Kasi earlier on, nagreklamo din to sa atin. Tinawagan natin si Secretary Bello. Alam mo, Secretary Bello, naku action man. Hindi po pwede rito yung mga kalokohan. Madalit sabi, yung reklamo nilang una, natugunan. Kaya lang, sabi sa atin, ako, Secretary, kung nalaman nila lumapit kami sa inyo, lalo kami pinahirapan ngayon. Biro niya. Ginantihan pa. Anyway, sabi ko, anong problema naman ninyo ngayon? Agosto pa ho ang billing namin. Patingin nga ng billing nyo. Nakita natin. Di tinawagan ko na naman si Secretary Bello. O di siyempre nagulat naman si Secretary Bello. Sabi niya may pera na yung OWA. May pera nga pero hindi naman nung nagbabayad. Bakit naman tayo ganun? Ang dahilan yata, kasi daw, yung billing, sinusuri pa yung billing, excuse me. Ano? Napakasimple naman po yan. Pasahero. Magkano ang isang pasahero? Siyempre may kontrata kayo. Ano pa bang kailangan susuriin mo sa billing? Malalaman mo ilan yung pasahero. Kung permado nung kasakay, bumalik. Madalit sabi, may pera ka naman pala, bayaran mo. O yun. Nung tinawagan natin yung Secretary Bello, tinawagan niya yung OWA head. Yun. Kahapon din. Tinawagan natin kahapon. Yun, may lumabas na cheque. Hindi lahat na 32, pero naglabas ng siguro 1/3. Ang tanong ko sa inyo, bakit naman pinatagal-tagal nyo pa? Ito nga ang ayaw ni Presidente. Kaya si Presidente naiinis, nayayamot sa inyo. Pinahihirapan nyo, may pera naman pala kayo. Hindi talaga tatagal ang sinong Presidente pag ganyan. Pero, despite that, ano sabi ni Presidente? Ano ba sabi ni Presidente? Sa inis niya, sabi niya, talagang walang katapusan itong korupsyon. Mahirap talagang pigilan. Talagang mahirap. Yung kinikwento ko sa inyo, napakadali namang magbayad, hindi makabayad. Dalawang ba, kailangan patawagan mo yung Secretary of Labor. Meron naman pala. Pipirma lang yung check, pinirma naman kagad. Ay, nako. Kaya sabi ni Presidente, pati ang pastillas na yan hanggang ngayon. Meron pa rin, sabi niya. Kahit na may mga investigasyon, kahit na may mga clamor, kahit na kung anong batikos na matatanggap, wala. Hanggang yun, meron pa rin. Every day, sabi niya. Ito namang mga kritiko. Di mo pala kaya. Alis ka na. Iba rin mga kritiko. Hot na hot din. Pag nag-resign nga naman si Presidente, yung vice presidente, di ba, ligaya nga.
happy days are here again para sa inyo. Pero alam niyo, yung pong mga salita ni Presidente talagang out of frustration talaga yun. Pero si Presidente, alam niya naman na merong mandato sa kanya, meron siyang tungkulin na sinumpaan, hindi siya, kahit na gusto niya na, hindi po aalis yan. Tatapusin niya ang termino niya hanggang matapos yan. Hindi po siya magre-resign. Kaya, yung pong mga naririyan sa mga ahensya, mga departamento, yung mga nasa rank and file, ang mga middle level managers, nako, tigilan na po ninyo yan. Maniwala kayo. Huwag niyong pilitin itong presidente ito na magsagawa ng mga mga mehora na baka mahirapan kayo. Kaya sabi ni Presidente, Congress, I'm willing to appear. Tawagin niyo ako, pupunta ako dyan. Magbibigay ako ng mga mungkahi sa inyo para matigil natin ang korupsyon. Ano po ba itong, gaya ng sinasabi niya, gaya yung nga pong pagbibigay ng mga permits, mga lisensya, kung ano-ano pang transaksyon, kailangan ng approval ng gobyerno. Sabi ni Presidente, 3 araw lang dapat yan. Kung medyo talaga mahirap, 1 linggo lang yan. Kaya, tingnan nyo pati si Ombudsman Sammy Martires, halos sumusuko na rin. Bakit? Sabi niya, abolish na lang natin itong ombudsman. Ang dami nagre-reklamo ng korupsyon. Ayaw naman kayong gumawa ng mga affidavit ninyo, sworn statement ninyo. Paano natin mauusig ito, mapoprosecute kung kayo mismo nagre-reklamo, ayaw ninyo naman lumantad. Yun ang problema. Tapos, binanata naman ito si Martires, si Ombudsman. Pati na yung kanyang binigay na restrictions, gumawa siya ng requirements bago makuha yung SALN. Naku, tinira ho siya doon. Pati ito naman si Ombudsman Cheat dati. Bumanat na rin. Sabi niya, you're violating the Constitution, transparency. Ikaw naman, Ombudsman Cheat. Hindi naman. Ang ibig lang sabihin, hindi naman pinagbawal na makakuha kayo ng kopya. Binigyan lang kayo ng requirements para hindi everybody makakuha nun. At kung kalaban mo yung opisyal, abay, kawawa naman. Tandaan nyo, yung SALN, nandun yung pangalan ng asawa, ng mga anak, nandun yung address. Pag nakuha yan, nako, problema. Kaya, sinasabi nila, sino man pinoproteksyonan mo? Wala siyang pinoproteksyonan na particular. Ang ginagawa lang ni Ombudsman Sammy, bigyan nyo ng tamang dahilan at nasa wasto yung pagkuha nyo ng kopya na magagamit sa mabuting purpose o layunin. Yun ang ginawa ni Ombudsman. Pero hindi po niya tinanggal. Kasi ang dating ng mga kritisismo, para bang tinanggal na. Hindi naman You're still going to file your SALN. Kaya lang, sabi ng konstitusyon, pwede kang bigyan ng access. But, hindi naman sinabi naman sa ligang batas na, kahit na sino pwedeng kumuha dyan. Siyempre, kailangan meron pa rin regulasyon, may batas, para nasa ayos palagi. Wasto. Hindi po ba? Si Presidente, meron mungkahi sa Kongreso. Gusto niya nang ibuwagin yung PhilHealth. Kasi wala na, sabi niya, wala nang pambayad yung PhilHealth na yan.
Walang ibang remedyo dyan. Kailangan dyan surgical move. Uoperahan na natin yan. Kailangan, kung hindi, sabi niya, paalisin ko yung mga civil service, lumika ng bagong ahensya, at gumawa ng bago. Ay, nako. Talagang, kawawa rin naman si Presidente. Kung minsan I feel guilty. Kasi nga, ako ang 10 taong kong inidyok ang tugtubak mo, kinulit. Kaganda-ganda naman naman buhay niya, nandun siya sa Davao. Ito siya ngayon, ang laki-laki ng problema. Pagkatapos, ginagawa niya na lahat. Nako, kung siraan pa siya ng mga kritiko. May ginagawa ng gobyerno, kung magagalit si BP Lenny, kung magagalit BP Lenny, ikaw naman BP Lenny, mananawagan ka. Tayong lahat ay mag-cooperate. Ikaw nga, hindi ka nga lang ko-cooperate Wala ka lang ginawa, kundi pumula. Mamintas. Ano sa mga mungkaya mo, dati nang ginagawa. Pagkatapos, napupuri ka ng ginagawa mo, ikaw naman, pag meron kang gagawing kabutihan, gusto mo palagi may media. Kailangan, hayaan mo yung mga taong tumanggap ng ayuda, ng kabutihan mo, ang siyang magkwento by word of mouth. Hindi na kailangan ng media. Yan ang tunay na kooperasyon. Hindi po ba? Samantala, si Presidente, meron ding pinagre-react. Kasi, yun naman pong mga learning module natin na nag-viral. Kasi, pero mga ginagamit ng mga masasamang, mga malalaswang pangalan. Siyempre, mga minor children natin, di ba, may access sa Facebook. Pagbirin nyo kung ano-ano mga pangalan, hindi ko na lang babanggit. Talagang malaswa. Kaya sabi niya, itong ayusin. Pero alam nyo, sabi naman ng in fairness naman kay Education Secretary Leonor Briones, yun daw pong controversial na material hindi nanggaling sa kanila. Pero ay galing sa Facebook Review Center. Anyway, babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala sa ating istasyon. Okay, puntahan na po natin itong tungkol naman sa Facebook. Sabi po ni Presidente, Facebook, pati naman yung mga advocacy ng gobyerno. Kasi yung pong tinanggal nila sa Facebook, kasama doon yung sinasabi nila, fake accounts. Ito hindi naman ito fake. Yung sa police, yung sa military, ang advocacy nila, ang parang kampanya nila ron ay laban sa terorismo, laban sa komunismo. O bakit naman pati yun tatanggalin nyo? Okay, sabi ni Presidente, kung kayo, hindi kayo makakatulong sa gobyerno nito, bakit pa kayo nag-ooperate dito? Hindi pa pwedeng kayong magdikta sa gustong gawin ng gobyerno upang panatilihin ang kapayapaan dito sa aming bansa. You cannot lay down a policy for my government, sabi niya. I allow you to operate here. You cannot bar or prevent me from espousing the objectives of this government. Sa ngayon kasi po sa Facebook, yung po daw network of fake accounts and pages linked to the police and military had posts that talk about local news. O anong masama doon? And events including domestic politics. Ano pang mga masama doon? Military activities against terrorism.
Eh, talagang advocacy nga yun nga, mabuti yung ganun kasi marami ang subscriber ng Facebook. Yung mga hindi nagbabasa ng dyaryo o nakikinig sa balita, o di pag nabasa yung mga accounts ng mga pulis at military tungkol dyan, o di na-update sila kung anong ginagawa ng gobyerno para sa kanila. Ay, ba't mo tatanggalin yun? Kayo talaga, oh. Anyway, punta. Ito na naman, si BP Lenny. Ito yung, natatawa naman ako dito sa, yung mga kakampi ni BP Lenny. Isa sa kanila ano ang pangalan nito? Yung katandem ni Pat Dasa. Palagi ko nakakalimutan ng pangalan pa. Katandem niya, ako pinupuri na naman si BP Lenny. Ito basta anti-administrasyon ito. Ano bang sabi ni BP Lenny? Natatandaan niyo, hindi po ba meron siyang 11 mungkahe, suggestions. Dahil isa-isa naman natin puro ginagawa ng gobyerno. Ngayon may bago na naman po siya. Tingnan naman natin kung yung mungkahe niya, rekomendasyon, nasa ayos at hindi dispalingado. Sabi niya, nais kong maglatag ngayon ng karagdagang mga rekomendasyon. Bunga ito ng patuloy nating pagkonsulta sa mga eksperto. Alam po niyo, yung mga salitang ganyan, as if itong gobyernong ito ay hindi nagkukonsulta sa mga scientists, na sinasabi niya, mga doktor, mga economist. Yung IATM nga, nandun nga lahat yun BP Lenny. Anong problema kasi sa'yo? Wala ka na kasi sa kabinete. Sabi niya, habang nagpapatuloy ang aming mga COVID response operations at sa pagtrabaho namin on the ground, pagtatrabaho nila on the ground, BP Lenny, ano naman trabaho on the ground? Nagkakalap ka lang ng mga donasyon at binibigyan mo yung mga yun ang trabaho, ginagawa mo. Marami ding mga bagong insight na lumitaw na sinusuri ng mga policy experts upang, sinama mo pa yung mga policy experts. Yung mga sinasabi mo, narinig mo lang yan. Kunyari, galing sa kanila. Matagal na nga sinasabi ng mga eksperto yan At sabi niya, una, sa mga mungkahe, ang pagtakda ng malinaw at measurable. Measurable, i-measure. Yung mga layunin. O bakit BP Lenny? Ano namang malabo? Sinasabi na nga ng gobyerno, eto ang programa ng gobyerno. Hindi ka kasi nakikinig ng mga briefing Hindi ka nakatutok sa PTV4. Hindi ka, pabisa-bisa ka lang yata nakikinig dito sa programa natin. Kaya palagi kang, ang tawag doon, malayo sa realidad. Malinaw na malinaw nga. Ilang bayanihan to, kasama na yun sa programa. Yung mga pinapatupad ng IATF, klarong-klaro doon. At pinuulit ka natin sa programa natin, paulit-ulit din sa ibang mga programa. Sabi ni BP Lenny, ikalawang mungkahi ng mga eksperto pagbibigay ng karagdagang suporta. Hindi ba? Binibigyan nga natin ng mga LGUs. Kasama mo nga nagre-reklamo sa ginagawang merong budget na 20 million para sa barangay. Kinukontra nyo nga. Hindi mga binigyan natin ka ng malawak na discretion ang mga LGUs sa pagtugon sa coronavirus. Hindi ba, ito, ewan ko, kumontra ka dito. Hindi ba meron nga na-assign na member ng cabinet na makipag-ugnayan dyan, parang kuya at ate? Yun na yun. Talaga, ano yun? Ikatlong mungkahe, mas malawak na tulong para sa malilit na negosyo. Pambihira ka talaga. Paulit-ulit ka natin sinasabi yung mga programa ng Department of Finance, Department of Trade, pati Department of Labor, kasama lahat yan. Hindi pa, meron tayo. Meron nga yung mga malilit na negosyante, hindi po may programa dyan. Pwede nagbibigay ng loan. Maraming tulong na binigay na. Meron na dyan programa. Ano sabi niya?
Karugtong nito ay ikapat na bungkay. Tulungan makahanap ng trabaho ang mga newly unemployed. O, yan na naman. Nung isang araw lang, binabalita natin yun, di po ba? Na yung DOL, meron silang programa para doon sa mga nawalan ng trabaho. Yung TESDA meron din. BP Lenny naman, where are you? Where have you been? Ay, nako. O, ikalamang bungkay, sabi niya, tungkol sa bakuna. O, ano yon? Sabi niya, sangayon tayo na mahalaga ang bakuna. Alam ka naman kumontra ka sa kahalaga ng bakuna. O naman. Kaya nga hindi sapat na abangan lang ito. O, talagang hindi lang aabangan. Pero talagang dapat abangan natin dahil lahat tayo nag-aantay. Sabi niya, ngayon pa lang, kailangan ng paghandaan kung paano isasagawa. O ba't sino ba nagsabi sa'yo hindi nakahanda ang gobyerno? Hindi ka nakikinig kay Presidente. Hindi ka rin nakikinig kay Dr. Duque. Lahat yan, BP Lenny. Meron nga. Di ba sinabi na natin, yung mga bakunang darating, kahit na inaprubahan nyo yan, kailangan dumaan yan sa ating proseso, yung Food and Drug. Sisiyasatin natin kung pwede yan o hindi. Lahat yan pinagandaan ng BP Lenny. Ikaw naman, ano ka ba? Ay, ang hirap mo naman turuan. Pag ikaw naging estudyante ko, mabuti hindi ka naging estudyante ko, BP Lenny. Sa bagay, baka parang ako si Presidente pag nandiyan ka sa klase. Sabi ko, class, I think I will resign teaching you because there is one of you here who cannot seem to understand what I'm teaching at. Ang BP Lenny, yun, pakwela ko lang sa iyo na, pero alam mo, magkaibigan tayo. Somehow, something is wrong with the advice you're getting from your advisors. If you want to be politically relevant, alam mo gawin mo? Yung bungkay ko sa'yo. Manawagan ka na tumulong sa pamahalaan, kahit na huwag mo nang isama ang pamahalaan, sabi mo, mga kababayan, talagang kailangan po tayo magsuot ng face mask. Mga kababayan, magsuot tayo ng face shield. Mga kababayan, mag-observe tayo ng 2-meter distance. Maghugas tayo ng ating mga kamay. Magpalakas tayo ng ating katawan. Kumain tayo ng nutritious food. Yun ang gawin mo. Kasi, BP Lenny, yung mga mungkahi mo, ginagawa na yun. Buti pa sabihin mo, dagdag pa, yung pong mga ginagawa ng gobyerno, tulungan po natin. Makakabuti sa atin lahat yun. Sapagkat BP Lenny, walang gobyerno ang ginusto yung matino sa demokrasya na makakasama sa kanilang mga sinasakupan. Kasi yun nga ang trabaho nila. Ano ba trabaho ng gobyerno? Kung nakalimutan mo yung constitutional law, what does the Constitution provide? The paramount objective or duty, paramount objective or duty of a government, itong pamahalaan, is to serve and to protect the people. So, ibig sabihin, itong gobyerno ito, ang kanyang tungkulin lamang ay pagsilbihan ang sambayanang Pilipino at bigyan ito ng proteksyon. So, by parity reasoning, siyempre, ang pamahalaan, gagawin lahat para pagsilbihan ang taong bayan. Bigyan ng proteksyon. Hindi gagawa ka ngayon ng programa kung how you will serve them. Yun ikaw naman, para ka namang hindi, dati ka naman nasa kabinete. Di ba kasama ka namin, nagpaplano kung ano mga gagawin. Nung ikaw ay may hawak pa sa housing. In other words, hindi ito dapat na hindi mo alam. Anyway, iwanan na po natin yan. Na sinisipon tuloy ako sa'yo. BP Lenny. Dati wala akong sipon kanina, ngayon may sipon na ako. Eto naman. Mabuti naman, natapos din yung pong kontrobersya dyan sa Kamara de Representante.
Sapagkat finally, yung pinagkasunduan nila ng term sharing, matutupad na. Supposed to be ngayon po ang huling araw ni Speaker Alan Cayetano doon sa kanilang kasunduan na unang-una, inilapit nila kay Presidente Duterte ito. Kung natatandaan nyo, na ayaw naman sana makialam nitong Presidente, pero dahil nakiusap kayo, tinulungan kayo. Pagkatapos, medyo hindi mo malaman kung ano nangyari sa kakasunduan nyo, parang hindi na naman matutuloy, merong mga akusasyon. But anyway, alam po niyo, ako naman mulat sa pool, sa totoo lang, ako naman naniniwala ako kay Speaker Alan na ito naman maginoo. Dahil siya'y pumasok sa isang kasunduan, gagawin niya. Ganon din ito si Lord Alan. Kaya kita nyo, yung nagkasundo rin. Kaya lang, yung pong budget kasi, kailangan tapusin. Matapos sa tamang panahon. Hindi kagaya nung, tandaan nyo yung, nagkagulo rin sila sa speakership. Naantala yung budget. O ngayon, supposed to be ngayong araw na ito, si Lord Alan na speaker. Pero dahil nga, may deliberation sa budget, para hindi na magambala yon. O hanggang October 14, hopefully, by October 14, pagpasok ni incoming Speaker Lord Alan, ganda ng pangalan niya, Lord Alan, Lord, tapos na yung budget deliberation. Kaya, congratulations sa inyong dalawa. Lalong-lalo kay Speaker Alan, kasi hindi ba akusasyon ayaw ni Speaker Alan? Mukha namang hindi naman pala totoo. Manginoo siya, meron siyang palabra de honor. Talagang alam po niyo yung palabra de honor, talagang napakahalaga sa Pilipino yan. Kailangan may isa kang salita. Mahirap yung lastiko ka. Pero kung binigay tapos babawiin mo, hindi maganda yun. Ay, nako. So, sana, yung pong mga nariyan sa Kongreso, ay manatili kayong independent. At gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo upang tulungan ang executive sa ginagawang pagbibigay ng serbisyo sa gobyerno o sa taong bayan at pagbibigay ng proteksyon. Sapagkat kasama po kayo dyan. You're part. Tatlo nga kayong sangay. Kaya yung tatlong sangay na yan, kailangan magtulungan. Pero inabot na naman po tayo ng oras. So, kagaya po ng ating kinaugalian, we will request, pakiusap, sumuot po kayo na magsuot ng face mask. And face shield. Itong face mask na ito nga pala, bago tayo makalimot. Ito yung binigay sa atin ni Alfred P. ng Toyota. Nagbigay po siya ng mga face mask. Sila yata ang gumawa nito. Nagpagawa sila. Tapos pinamigay nila sa mga kababayan natin. Maraming salamat, Alfred P. ng Toyota. At magsuot po kayo ng face shield. At observe safe distance of 2 meters or 6 feet. And wash your hands frequently with water and soap. O kaya naman yung alcohol. And palakasin niyo po ang inyong immune system. Kumain kayo ng nutritious food, yung mga kakabigay ng pampalakas. Pag-exercise mo kayo, huwag niyong kalilimutan. So hanggang sa muli nating pagkikita sa Biyernes uli, alas 2 hanggang alas 3 ng umaga. Ng hapon. At ito po ang inyong lingkod, Bayan Salvador Panelo, nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.